survey tayo. Mga kasama, sino ba sa dalawang namumuno ang karapat-dapat na ma-impeach? Complaint na mas mabilis nga, di ba? Yung dinadadaan po sa kaukulang pong hearing ng Committee on Justice. So, sir, ngayon po ay Huwebes, wala na po kayong plenary session, and then tatamaan pa kayo ng holiday sa Chinese New Year, malamang po next week. Kapag ating kinuwenta yan hanggang Feb 7, wala na po siguro mga 6 or 7 days na lang ang inyong plenary session days. So, ano pong inyong pangitain dito po sa inyong impeachment laban kay VP Sara? Ayun, Manong Ted, yung pong nabanggit ninyo na totoo, wala tayong session ngayon, next week, 2 araw lang ang session, and in the week after that, 3 days. So, andito po tayo sa last 5 session days. Kung baga po sa basketball, nasa last 2 minutes na po tayo dito sa ating laban para panagutin si VP Sara sa kanyang Paano kung wala na talaga? Congressman, sa ngayon ano po ang realidad nga, di ba? Panawagan ng presidente, nanawagan din po yung INC na wag nang ituloy itong impeachment. Matapos po itong mga pangyayaring ito, napapansin din po namin na kami po nagmamasid sa mga nangyayari dyan, na ultimo yung House Committee on Good Government tumigil na sa investigasyon nila. Hindi pa ito sinasarhan, di ba? Meron na ba committee report? Yung usapin po ng pag-iimbestiga nila sa confidential fund ni VP Sara, parang ang pakiramdam namin talagang nandahil sa sinasabi ni Presidente at panawagan po ng ilang sektor, kaya ho talagang stagnant na itong complaint ninyo. Ganun ho ba talaga din ang nangyayari po sa inyo pong palagay dyan sa Kamara? Sinisi na makabayan block kay Pangulong Marcos ang hindi pag-usad ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nananatili sa opisina ni House Secretary General Reginald Velasco ang 3 reklamo laban sa Vice Presidente na nakabase sa sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Iginit na makabayan block na hindi umuusad ng mga reklamo dahil sa paninindigan ni Pangulong Marcos na hindi napapanahon ang mga impeachment complaint. Yes. Magandang hapon muli sa atin mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ang dami na hong umuugong mga kasama. Meron na hong magkasampa na impeachment. Kanino? Hay, nako. Ito ang magandang maririnig natin kay Robin, no? Oo. Ibig sabihin, hindi lang kay VP Sara ang pinapile na impeachment. Ngayon, magkakaroon na rin daw di umano ng impeachment complaint kung meron ba o wala. Eto, BBM impeachment. Title kasi ito eh. Gusto ko ipakita sa inyo eh. Bigay ko sa inyo ha. Sabi dito sa title niya, ayan o, basahin nyo ha. Ayan, BBM impeachment complaint. Meron na. Lakas ng ebidensya, iyakan ang loyalista. Aba, ibang klaseng usapin na to. Kung totoo man ito, abangan natin. Pero syempre, bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, isang like, isang share, at isang subscribe. All goods na po tayo dyan. At i-like yung video at i-share. Sana lang mga kasama na kung may pag-uusap na ganito, ano ang gusto nyo mangyari? Yan ang tanong. Pero mas maganda si Chikadora ang magbalita. At abangan nyo ang pagpapawalang bisa ng budget. Sinulong na ho ng iba't ibang kongresista sa Korte Suprema na mapawalang bisa yung naaprobahang budget. At meron din dito, ang sabi dito, merong mga akbayan party list, minamadali na ang impeachment ni VP Sara. Bakit? Ang tanong, dapat nga, sino ba ang madaliin para ma-impeach? Ang tanong, survey tayo. Mga kasama, sino ba sa dalawang namumuno ang karapat-dapat na ma-impeach? Yan ang tanong ng ating kababayan. Pakisagot sa comment section, mga kasama, para naman alam natin kung talagang nakasubaybay kayo sa ating mga nilalabas na upload video. So, ito na, simulan mo. Robin, pasok mo. Ano meron dyan? Ito na ang inaabangan ng taong bayan. Nako po. Panahon na upang i-impeach ang Pangulo na si BBM. Dahil nga nakitaan ng taong bayan si BBM ng treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust. Nako po. Bakit nga ba dapat ma-impeach si BBM? Ayon sa post ng Certified DDS sa Tio Moreno. It's time to impeach President Marcos under Article 11, Section 2 of the 1987 Philippine Constitution.
the President can be impeached for culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust, issue. Former President Roddy Duterte recently exposed an alarming issue with the 2025 General Appropriations Act or GAA. He pointed out that the Bicameral Conference Committee or BICAM report contained blank appropriations, an act that is illegal, as he asserts. So, dito sa mga pinakitang slide, meron ng grounds para daw ma-impeach kung sila nakaupo ngayon. Ang sabi dito, under Article 11, Section 2 of the 1987 Philippines Constitution, the President can be impeached for, culpable violation of the Constitution. Merong treason, bribery, graft and corruption, and other high crimes and betrayal of public trust. Doon sa mga binabanggit dito, for sure, may nakikita ang ating kababayan dito, lalong-lalo na ito si Kuya Teo. Diba? Isipin nyo, ando na yung mga pwedeng isampa. Abangan natin kung ano yung lalabas sa video na ito. Tuloy. An act that is illegal, as he asserts. Supporting this claim, Congressman Isidro Ungab revealed on his Facebook page the specific line items with blanks. Kabataan Party List Representative Raul Manuel, in an interview, confirmed this, stating that they failed to thoroughly review the report due to time constraints. Despite the Executive Secretary Lucas Bersamin dismissing this as fake news, the evidence suggests otherwise. Instead of categorically denying these allegations, the only defense Bongbong Marcos can offer is to claim that the former president is lying. What's even more notable is the deafening silence from both the House of Representatives of the Philippines and the Senate of the Philippines. Martin Romualdez, nowhere to be found. Jesus Escudero, he recently had a useless press con. LOL. Zaldico resigned as appropriations chair. Grace Poe, no comment. Young Guns, they're all gone. However, when the issue involves Vice President Inday Sara Duterte, they are quick to act, holding press conferences and making public statements. Yet, it took a 79-year-old former president to uncover and publicly expose this alleged corruption scheme, and his revelations have been met with nothing but silence from those who should be addressing the matter. The BICAM's role is to consolidate the House and Senate version of a bill, but it cannot introduce provisions that differ from those already approved by either chamber. If the BICAM report contains unconstitutional or illegal provisions, it invalidates the legislative process. This situation echoes the 2019 GAA controversy, where 95.3 billion in anomalies was discovered in the enrolled bill. At the time, President Duterte vetoed the questionable portions after senators scrutinized the report. Today, however, no senators have stepped up to examine the budget thoroughly, leaving taxpayers in the dark. There's a blank space. What needs to be done? The enrolled bill sent to Malacanang must be reviewed to determine, number 1, who filled in the blanks. The House of Representatives. Sino talaga ang mag-fill ng blanco na yan? Buti na lang, magagaling ang ating mga kongresista na matitino. Yung ibang matitino. Hindi natin sinama lahat. Yung iba na hindi nasama sa bulok at mga bakulaw at dorobo. Merong natitira. Eto, buti na busisi nila. Ngayon, nagkabantot-bantot na. Ito na ngayon sila. Naglalaglagan na. Kaya pala yung isa ay nag-step out na. Ibig sabihin, nag-resign daw di umano. Ano kaya ang plano? Dahil sa pag-resign, meron sigurong pagbubulga.
baka ito na nga yun. Baka nakakatulog na nga si Kuya Di Umano, kaya bigla siyang bumitaw. 'Di ba? At ito na ang sinasabi nila na magkakaroon ng mga anomalya daw di umano. Ipaliwanag nila. Kaya ito babanggitin ko sa inyo Kung gusto niyo ng tunay na pagbabago, malapit na ho ang Mayo. PDP line at yung mga party list at yung dalawang doktor na kailangan natin Sino yung mga doktor na yan? Si Doc Willie Ong at si si Richard Mata, Dr. Richard Mata. Yan ho at yung party list, PPP party list, Panaw party list, Duterte party list, Sagi party list at yung kay Belhica. Tandaan nyo mabuti. Ipasok naman natin dito sa pag-uusap sa pagpapawalang bisa sa national budget 2025. Hihilingin sa Korte Suprema. Bakit hihilingin? Hindi naman ho kasi parang valid o invalid Sabi nga ni Tatay Digong, invalid. Kasi may mga blanco. Kaya hihilingin ng mga kongresista o sino-sino ba ito ay makikita nyo. Makikita nyo sa video nyo. Kung sino-sino ang makikita nyo sa video, yan po yung magpa-file ata sa Korte Suprema. Hihilingin pagpapawalang bisa sa 2025 national budget, hihingilin sa Korte. Sana malaman natin kung ano yung susunod na step. Doon sa impeachment na yon, kung totoo man, ano bang kagustuhan ng sambayang Pilipino? Mas maganda, ituloy pa natin para sure tayo kung ano yung pag-uusap doon bago natin ipasok yung hihilingin sa Korte. Tuloy pa natin to. Representatives or Malacanang. Number 2, if the enrolled bill differs from the ratified BICAM report, the House of Representatives responsible for printing must explain. 3, if the enrolled bill still contains blanks, responsibility falls on the executive branch, particularly the Department of Budget and Management. The Filipino people deserve transparency and accountability. Why should BBM be held accountable? If President Marcos knowingly signed a bill based on an illegal BICAM report, this could constitute betrayal of public trust as it disregards constitutional procedures. His defense might be that he signed the bill unknowingly, relying on the advice of his legal and legislative teams. However, to avoid accountability, there must be a proof of a lack of intent or gross negligence. But as president, he has the responsibility and resources to ensure that Filipino taxpayers' money is allocated properly and used effectively. There should be no room for errors. Tama. Dapat wala mga error. Walang blanco-blanco. Sana next time, yung mga BICAM member at yung mga sino yung nandyan, sana wag nyo na ulitin yan. Kasi malaki hong panluloko ang ginagawa ng mga kung hindi na buko, ubos ang kaban. Dahil madali lang nilang ma-fill out Diba? Bakit tahimik yung mga malalaking lulong dito? Bakit sila nananahimik? Kasi sila may kasalanan daw di umano Aling Ledesma, magaling to Magaling mag-isip to si Aling Ledesma. Yan, sila. Kaya tahimik at hindi pa nagsasalita. Kasi magtuturuan-turuan daw yung mga yan pagdating ng oras. Sila na talaga ang gumagawa niyan, Kuya Goods. Aling Ledesma, kaya bilib na bilib ako sa iyo ibang klase ka talaga Ito ipasok na natin yung usapin dito sa pagpapawalang bisa. Idudulog na sa Korte Suprema ang kontrobersya sa 2025 national budget. Hilingin na isang kongresista kasamang ilang grupo na ipawalang bisa. Isang kongresista, ibig sabihin si Congressman Sid Ungab ito. Pero kahit mag-isa lang siya, susuportahan ito ng sambayan ng Pilipino, maniwala kayo sa atin. Tuloy. Ang budget dahil sa illegal umanong pagdadagdag sa BICAM report matapos itong ratipikahan ng Kongreso. Git naman ni Senate President Jesus Escudero, walang ginawang mali sa proseso. May unang balita si Joseph Morong. Hihilingin ng ilang grupo kasama si Davao 3rd District Representative Isidro Ungab sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang 2025 national budget dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. Bagay na posibleng maglagay daw sa alanganin sa operasyon ng gobyerno.
Ang itinuturo ng UNGAB na maling proseso ang pagsisingit-an niya ng ilang mga halaga sa budget kahit tapos na ang Kongreso sa legislative process dahil naratipikahan na ng parehong sangay ng Kongreso ang report ng Bicameral Committee ng may mga blankong probisyon. For me, uncharted waters pa to. Kasi you can only have a reenacting budget pag walang na-approve na budget. May na-approve na budget i-declare invalid. Or di ba? Malinaw sa malinaw yung sinabi. Magmamadali ang Kongreso ulit na magpasa ulit ng budget. It's possible, no? Kasi an error in legislation can be corrected only with another legislation. Talaga. Itinanggi na ng Pangulo na blanco ang pinirmahan niyang General Appropriations Act. Ito na yung batas na nagsasaad ng budget ng gobyerno para sa taong ito. Pero sabi ni UNGAB, tama naman na walang blanco ang enrolled bill. Ito yung kopya na hango sa BICAM report na naratipikahan na ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo. Ang problema, ang naratipikahan daw ng Kongreso ay ang BICAM report na may mga blanco na naging kompleto na sa enrolled bill. Maling-mali raw ito at illegal dahil anuman ang idinagdag sa enrolled bill ay hindi umano dumaan sa ratifikasyon. Sino ang magician? May magician. Yung seeing it after, wala yun, hindi yun na-ratify. Ipinakita ni UNGAB sa GMA Integrated News ang in-email ng House Secretariat na kopya ng Bicameral Conference Report sa lampas 300 mga kongresista pasado alas 6 ng gabi ng December 11. Bandang alas 7 ng gabi noon, naratipikahan na ng Kamara ang BICAM report ng 2025 budget. Same document. At kung bakit na-ratify, wala man lang nakakita. Si Senador Amy Marcos ang unang nagsabi na may mga blanco sa BICAM report kaya hindi niya ito pinirmahan. Maging siya raw ay nagulat dito. Kumalma nga ako at tuluyang hindi ako pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GAA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GAA mismo na napirma. Yung gulat-gulat yung BICAM kung bakit nakalusot na may mga blankong amounts. Ano yung enrollment? Ano naman? Wala na po siya. Wala. Kasi syempre ngayon, napirmahan na napunin niya. Niratipikahan ng Kongreso noong December 11 ang panukalang budget at December 20 nila ito isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos. December 30 na nang pirmahan ng Pangulo ang national budget. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, hindi bababa. So, kita nyo yung mga nakadikit ha. Sino-sino yung mga nasa gilid ha. Yung isa kala mo matindi talaga eh. Hanggang ngayon hindi pa nagsasalita eh. Ha? Ayun yung maliit na anong pangalan yan? Ha? Puti yan eh. 'Di ba? Ibang klase Yung mga nako. 138.36 billion pesos ang katumbas na halaga sa GAA ng mga nakablanko sa BICAM report. 110 billion pesos nito ay para sa mga programa ng Department of Agriculture at ang iba pa ay subsidy sa mga government corporation. Wala namang nakikitang mali sa naging proseso ng budget si Senate President Francis Chisa Escudero. Unang kopya na may pirma ako, nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno. Tigil na. Hindi ka na paniniwalaan ng ating mga kababayan na sabi ni Aling Ledesma. Tigil na, wag nang masyado kayong paporma. Ito na lang tayo, Akbayan Party List. Pinamamadali ang impeachment process. Bakit? Dapat baligtad ata. Dapat sila ngayon ang magmadali para sa impeachment kung sino nakaupo, sabi ni Aling Marie. 'Di ba? Bakit kay BP? 'Di ba? Yan ang tanong ng ating kababayan. So, lipat tayo dito sa balita ni Manong Ted. Kung ano ito, alamin natin ha. Nasa ating linya ngayon si Representative Percival Sendanya ng Akbayan Party List. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po sa ating mga taga-community. Opo, salamat po sa inyo pong panahon. Sir, kayo po ang inyong grupo ang unang impeachment complaint, di po ba? Tama po, Manong Ted. Akbayan po ang nag-endorse ng first set of impeachment complaints mula po sa ating mga citizen complainant. Opo. Nagmansa rin na po ito ng January 2. Ng buwan na po mula ng ating final, Manong Ted. Oo nga po, no? So, ano po ang sinabi po sa inyo ng SecGen? Dahil hanggang ngayon po, mukhang wala pang referral ito sa tanggapan po ni Speaker para po sa kaukulan pong pagkalendar. Well, ang ating po nakukuha na balita mula po sa House of Representatives, 3 months po yung public statement ng House leadership, particular po ni SecGen, ay meron pa daw pong hinihintay na isa pang impeachment complaint. So kung magkakataon po, Manong Ted, ito po yung pang-apat na impeachment complaint na allegedly daw po, ito daw po ay mag-engage
mula sa mga kasama natin sa House of Representatives. So, nung sinabi sa amin, noong December, nung kami nag-file, after the first impeachment complaint, hinihintay daw po ng second, tapos hinihintay daw po ng third. So, ito po unang 3 impeachment complaints, lahat po ay na-file for the Christmas break. So, umaasa po tayo, Manong Ted, na sa pagbabalik natin sa session, ito pong January, ay matatransmit na po at ito sa Office of the Speaker. Kasi nga po, mukhang masyadong napakatagal na noong higit isang buwan. Kahit nga ba meron pang Christmas break na nagdaan para po ito ay maupuan doon sa Office of the Secretary General. So ang status po, hindi pa gumagalaw ang baso, Manong Ted. Yung nga po, no? Kasi nga si SecGen mismo ho ay aming nakakapanayam at sinasabi nga niyang dahilan, may mga umano'y lumalapit sa kanya ng mga congressman na gusto pong isulong yung pong isa pang mode ng complaint na mas mabilis nga, di ba? Yung dinadadaan po sa kaukulang pong hearing ng Committee on Justice. So, sir, ngayon po ay Huwebes, wala na po kayong plenary session, and then tatamaan pa kayo ng holiday sa Chinese New Year, malamang po next week. Kapag ating kinuwenta yan hanggang Feb 7, wala na po siguro mga 6 or 7 days na lang ang inyong plenary session days. So, ano pong inyong pangitain dito po sa inyong impeachment laban kay VP Sara? Ayun, Manong Ted, yung pong nabanggit ninyo na totoo, wala tayong session ngayon. Next week, 2 araw lang ang session, and in the week after that, 3 days. So, andito po tayo sa last 5 session days. Kung baga po sa basketball, nasa last 2 minutes na po tayo dito sa ating laban para panagutin si VP Sara sa kanyang Paano kung wala na talaga at hindi na kayo makabuelo? At ayawan na rin kayo nang nakaupo ngayon. Pwede ba kayo naman ang mag-file kung sino yung dumodorobo sa budget ngayong 2025? Pwede ba kayo naman? Wag lang puro si BP Sara. Kung sino naman yung mga bakulaw na mga gustong angkinin ang budget, pwede ba kayo? Yung mga party list nyo. Pwede ba? Tuloy. Abuso sa pangyarihan. Kaya nga po ang panawagan namin, kasama yung ating mga complainants from the first batch of complaints ay tiyakin na po ng House of Representatives to mobilize yung necessary number of members of the House para po ma-fast track. Kasi sa totoo po, tama kayo, Manong Ted, wala nang panahon para dumaan sa regular route. Nadadaan pa ng Committee on Justice to determine sufficiency in form and substance. Muli po, nanawagan tayo na diinan na ng leadership ng House of Representatives para we get the 103 signatures for any of the complaints, whether yung first, second, third, or even yung fourth, nang sa ganun po ay ma-transmit na natin ito sa Senado. Natatawa si Manong. Last minute, yung 103 na pirma ay kailangan nila. Sa tingin nyo, magsisipirma pa yan mga kasamahan nyo? At yung inaasahan nyo na para mabilis ang transaksyon, yung point pang-apat na complaint, ito na nga yun. Uusad kaya? Ilang araw na lang ho. Ilang araw na lang, nakakatawa. Diba? Ilang araw na lang. Tuloy. Nananawagan lang po kayo. Wala pa talagang ngayon, nagkukusa po na kumbaga kumausap sa mga miyembro ng Kamara. Meron bang prepared na talaga na complaint na pipirmahan ng mga hinahangad nyo na 103 legislators? Wala. O ano ho ba talaga ang totoong nangyayari dyan sa Kamara? Yeah. Sa ngayon po, hindi tayo aware kung meron na itong sinasabi ng force, kung may umiikot na nagpapapirma. Pero po tayo, sa first impeachment complaint, tayo po ay patuloy na kumakausap ng ating mga kasamahan sa House of Representatives. Alam niyo lang po, Manong Ted, bilang dating representative, talagang one-on-one, madalas yung engagement sa House. Pero, kahit na meron kang one-on-one engagement sa mga kasamahan natin, ay minsan, because this is very politically sensitive, kailangan din ng pampalakas ng loob ng mga kasamahan natin, step up, at pumirma na doon sa impeachment complaint. At nakita namin, ang critical dito will be yung diin ng ating pong House leadership para po mabigyan ng lakas ng loob yung ating pong mga kasamahan sa House of Reps na finally ay pumirma na at endorse. Whether sa complaint natin o doon pa sa impeachment complaint. Congressman, sa ngayon ang realidad nga, di ba, panawagan ng Presidente, nanawagan din po yung INC na wag nang ituloy itong impeachment. Matapos po itong mga pangyayaring ito, napapansin din po namin na kami po nagmamasid sa mga nangyayari dyan, na ultimo yung House Committee on Good Government tumigil na sa investigasyon nila. Hindi pa ito sinasarhan, di ba? Meron na ba committee report? Yung usapin po ng pag-iimbestiga nila sa confidential fund ni VP Sara, parang ang pakiramdam namin talagang nandahil sa sinasabi ni Presidente at panawagan po ng ilang sektor, kaya ho talagang stagnant na itong complaint ninyo. Ganun ho ba talaga din ang nangyayari po sa inyo pong palagay dyan sa Kamara? Sa palagay po namin,
tayo po dun sa first set of impeachment, first impeachment complaint, nakita po natin na ito nangyayari ngayon sa labas ng House of Representatives. Yung political climate natin is the opposite. Maari nga pong yung nangyaring mga recent developments ay actually made the impeachment complaint more compelling. Lalo-lalo na po, lumabas nga po itong survey na sinasabi na higit kalahati ating mga kababayan ay sumusuporta para panagutin si VP Sara sa kanyang pang-aabuso sa kapangyarihan. So, while may ganun pong pressure from other group at meron pong ganung pronouncement mula sa Malacanang, nakita naman po natin na mayroong mandato yung House of Representatives from our people, sa mga mamamayan na sinasabi na ganito ang kanilang pagtingin, ganito ang kanilang posisyon, at may moral obligation ang leadership ng House na maging decisive, mapagpasya para po aksyonan yung impeachment complaint natin na mayroong growing public support. Sa totoo lang din po naman, kahit na mayroong survey, ang SWS, no, na sinasabi nga mas nakararami na mga Pilipino ang gusto po na matuloy ang impeachment process na iyan, but at the end of the day, it's going to be the individual decision of the members of the House. So going back sa question ko ngayon, ano po ba ang di ba nag-uusap-usap naman kayo dyan, Congressman, di ba? Kayo po ay lagi naman sigurong present, no, sa mga session dyan. Ano ba pinag-uusapan talaga? Para lang maging makatotohanan tong ating usapan ito pa na ano ba talaga ang desisyon na ho dyan? Kasi kung yan ay uusad, matagal nang umusad yan. Tama! Gusto po Manong Ted, ako po ay araw-araw mapasok kasi ako po yung pinakabagong miyembro ng House of Representatives. So tayo po ay nag-oath lamang noong Setyembre, halos ngayong buwan na ito, 4 months pa lang po tayo at everyday po talaga sinusulit natin yung remaining days. Kasi parang pinagkasta natin in 9 months or 6 months of session, yung 3 years po na nawala sa atin. At doon sa araw-araw ko pong pag-usap, doon ko po na sense na marami sa ating mga kasamahan ang isasabi na supportive sila, hindi pa nga lang sila handa to come out. Kaya nga po yung hinahanap natin ay yung moment for them to be able to master the political will at courage. At hindi po nakatulong yung nangyaring mobilization kasi may kanya-kanya din po silang laban at the local level. So kaya nga po ulit sinasabi Manong Ted, kung didiinan ito ng House leadership, marami po ang lalabas. At sigurado akong lalagda doon sa ating impeachment content. So, ito nga ang tanong, ha, Kuya. Ayaw nga magsalita ng House leadership na sinasabi nyo eh. Oo, ano bang kaya nagtataka rin si Manong Ted kung talagang yan ididiinan. Dapat nakausad na yan. Hanggang ngayon wala na. Ilang araw na lang sinabi kanina, sa Huwebes ngayon, bukas, isang araw lang, tapos sa susunod, wala na hong pag-uusapan. Diba? Kung sinasabi nyo, kinakausap nyo yung iba na susuporta sila, diba? Ano yung mga magiging ganap dito? Kung talagang susuporta sila, pipirma ba sila? Meron na ba nagsabi na, pipirma ako para ma-impeach si Sara? Wala ho kayong may banggit na pangalan eh. O, di ba? Wala sila may banggit na palang kung sino-sino ang pipirma. Kasi ang kailangan nila is 103 signatures para ma-file yung pang-apat na complaint. Para mapabilis yung pag-akyat. Wala ho. Di ba? Kasi natatakot. Kanino? Doon sa mga nagrally ng peace rally. Wala ho talaga silang aasahang boto. Yan na ho ang katotohanan. Di ba? Kaya sinisisi nila ngayon. Sino? Eto, papakita ko sa inyo kung sino sinisisi nila. Galit na galit ito eh. Pati ba naman kung sino nakaupo ngayon ay sinisisi na nila. Sa makatotohanan lang sa tunay, ito ay balita. Eto pakinggan nyo mga kasama. Sinisi ng Makabayan Bloc kay Pangulong Marcos ang hindi pag-usad ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nananatili sa opisina ni House Secretary General Reginald Velasco ang 3 reklamo laban sa Vice Presidente na nakabase sa sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Iginit ng Makabayan Bloc na hindi umuusad ng mga reklamo dahil sa paninindigan ni Pangulong Marcos na hindi napapanahon ang mga impeachment complaint. Hindi lang ginaman ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega at Quad Committee Chairman Robert Ace Barbers na naantala ang pagproseso sa mga reklamo dahil sa impluwensya ng Pangulo. Hindi naman po totoo yun na binablock ng Pangulo. Sabi nga po, iniantay pa yung mga ibang complaints para minsanan po na matakal. If ever po na may oras pa po tayo. Yun ang nagiging concern talaga, yung oras po na natitira sa session. Hindi ako naniniwala may interference. Aminado rin si Manila Congressman Bienvenido Abante Jr. na malabo ng umusad ng mga impeachment complaint dahil malapit nang matapos ang 19th Congress. Pero iginit ni Abante na hindi karapat-dapat na magiging Pangulo si Vice President Sara. Fit ba siya to be President?
I don't think she is. And I do not want her to become president. If we believe that the former president is actually is quite bad, she is worse. I mean, I do not want her to become president. Noon na nang inamin ng Vice Presidente na ikinukonsidera niyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 sa gitna ng alitan sa pagitan ng pamilya Duterte at pamilya Marcos. Di ba? Kahit si Abante ay naniniwala na hindi na uusad. Di ba? Napakasimple lang. Kaya doon sa nagsalita kanina, yung nakaganon, huwag nyo nang guyuin ang taong bayan dahil buko na kayo. Buko na kayo dahil wala naman talagang mangyayaring pagpapile. Dahil ayaw na rin ng mga kongresista, lalong-lalo na, siyempre aasa sila ng boto tapos mawawala. Diba? Ganun lang kasimple yan. Titigas kasi ng ulo nyo. Ang kinalaban nyo, yung agila. Dapat, titingin din kayo kung sino kinakalaban nyo. Alam nyo naman, kahit mga napakaraming yung bakulaw at buhaya dyan, pag ang agila na sa tuktok, wala kayong magagawa. Bubulagin lang kayo ng kuko. At kayo ay dadakutin. Wala naman makapagsalita sa inyo eh. Pag ang agila nagsalita, tamimi kayo. Lalong-lalo na yung tatay. Di ba? Nung nag-hearing nga eh. Ano nangyari sa inyo? Di ba? Isa lang naman sinabi sa iyo ng tatay. Kasuhan nyo kung may kaso. File kayo ng kaso. Hanggang ngayon, anak ng Tipakulong, matatapos na naman ng January. Lahat ng pinalata na kaso sa Korte Suprema nadidismiss. Maniwala sa maniwala, 'di ba? Yan ang katotohanan. Kaya sabi ko sa iyo, lagi kayong antabay. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli. Bye-bye!